Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tamassaka bi sunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah, papuri at pasasalamat kay Allah subhanahu wa ta'ala dahil kanya tayo ipinahintulutan na magkita-kita o di kaya matipon kahit sa pamamagitan ng virtual o di kaya online lang. Alhamdulillah, ito ay papuri at pasasalamat kay Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, ngayong gabi ay Season 2 na ng ating The Night of Worship and Enlightenment. Alhamdulillah, dahil ngayon, inshallah, kauna-unahang episode ng The Night of Worship and Enlightenment, inshallah, itong tatalakayin natin, inshallah, yung mga napapanahon na issue, yung mga relevant sa situation natin ngayon. Alhamdulillah. At inshallah, sana ay maging beneficial sa atin ang gabing ito, inshallah. Naway makinig tayo ng mabuti at mag-take note tayo. Kung may mga katanungan tayo, inshallah ay isulat lang po natin sa comment section ng naka-live coverage atin ngayon. Kasama natin ng Al-Hidayah TV, alhamdulillah. Janari TV, kasama rin natin, alhamdulillah, inshallah. So, ang live po na ito ay, or ang program nito ay hatid sa atin ng Al-Jalisus Saleh, The Good Companion Incorporated Islamic Center, Cotabato City, alhamdulillah. At inshallah, mamaya mapag-usapan natin itong Al-Isra wal Mi'raj na ito kasama ng ating butihing Sheikh, si Sheikh Amir Jan Arif, alhamdulillah. So, inshallah, makinig tayo at matuto inshallah sa gabing ito. At hinihiling ko kay Allah subhanahu wa ta'ala na maging beneficial sa atin ang gabing ito, alhamdulillah. Ngayon, kasama natin si Amir Jan Arif Maskud Gayak. Falyatafaddal ziyadatuhu mashkuran mubarakah. Shukran. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ang lahat ng papuritang inshallah mapagpalat mahabagin ay binabati ko kayong lahat, yung mga tagapakinig natin at taga-subaybay. Taga-subaybay pala ng ating live, no? Alhamdulillah. Tagapakinig kasi pag radyo, medyo sanay tayo sa radyo. But then, alhamdulillah, ako'y nagagalak at nagpapasalamat sa Allah subhanahu wa ta'ala, lalong-lalo na sapagkat unang pagkakataon na makapag-live ako sa inyo dito sa AAI, Al-Jalisus Saleh, The Good Companion Incorporated na napakagandang panahon o napakagandang gabi. No? Shukran sulit sa inyong pag-imbita. Ahlan mer. Inshallah, etong topic natin ngayon, etong Al-Isra wal Mi'raj, inshallah, pag-uusapan natin ng mga ikling punto, inshallah, nawa ay gabayan at tawfikan tayo ni Allah subhanahu wa ta'ala at may parating natin yung totoong mensahe nung pag-uusapan natin yun, inshallah. Alhamdulillah, ang Isra wal Mi'raj mer ay ito yung kapanahunan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ngayon, kumbaga, ano yung mga dapat natin matutunan dito, Mer, sa Isra wal Mi'raj na ito? Okay. So, alhamdulillah, no? Actually, itong Isra wal Mi'raj ay isang napakahalagang yugto sa buhay ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mashallah. No? Kung ang pag-uusapan lang dito ay ang aral na pwede nating kunin ay sangdamakmak. Pakarami. Pero, kumbaga, pag-usapan natin yung ilan sa mga rason kung bakit natin kailangan kunan ito ng maraming aral. Actually, kung sisimulan natin itong Isra wal Mi'raj, and I think kung may nakapag-usap na dito about dito, ito ay paalala na lang sa ating lahat. Pero kung maalala, no, ang history ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nung siya ay naging propeta hanggang sa ika-10 taon, okay? Nung siya ay naging propeta, kasi alam naman natin si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam naging propeta nung pang 40 years old niya. No? So nung naging 40 years old si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay inumpisa niya yung da'wa hanggang sa lahat ng mga tao ay hindi ganun ka tanggap yung kanyang da'wa. Pananampalataya. No? Pananampalatayang Islam. Hindi ka ganun. Alam natin yan. So, itong Isra wal Mi'raj ay may rason kung bakit inutusan or nagkaroon ito sa panahon na yun. Pang 10. So, nung naging propeta siya, bilang tayo ng 10, yun na yun. Tingnan mo ang hikma, ang ilan sa mga reason dito, no? Number 1, ito, ang taon na ito ay tinawag na Amul Huzen. Amul Huzen. Itong pinakamalungkot. Malungkot na sa taon ni Propeta. Ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
So yung taon na yan, napakalungkot. Bakit? Namatay si Khadija. Si Khadija. Namatay yung kanyang uncle na si Abu Talib. Total. Si Abu Talib, para sa history, no? Para sa kaalaman ng mga nakararami, siya yung kumupkop kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. And alam natin na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam hindi pa pinanganak, wala nang tatay. Wala na, namatay na Namatay na. Pagka 4 months o 6 months, namatay naman yung nanay niya. After yes. Namatay kagad yung nanay niya. And then nakupkup ng kanyang lolo. Si Abu Talib. Si Abdul Muttalib. Abdul Muttalib. And then nung mga 4 years old siya, namatay naman yung lolo niya. No? And then ngayon itong uncle niya ang kumupkup sa kanya na si Abu Talib na kapatid ng tatay niya. At biruin mo siya yung naging tatay-tatayan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At kasabayan namatay that year. Kaya tinawag siyang Amul Huzn. Kasabay ni Khadija Khadija sa taon na yan. Pati yung Yes, nagluluksa ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at that year. And then dinagdagan pa ng Allah subhanahu wa ta'ala na kinuha niya ang kanyang uncle na siyang tatay-tatayan niya at that year na namatay din. Hindi lang yan. Dinagdagan pa ng kanyang pagluluksa yung bigat ng pagluluksa niya na yung mga tao sa Makkah na mga hindi tumanggap kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at sa mga Muslim, ginawa nilang lockdown ang mga Muslim. Sinabihan nila, kayong mga Muslim, umalis kayo dito sa nasasakupan ng mga or sa area ng mga kufa or hindi naman nila sasabihin kufa sila. Sa area namin. Sa area namin. Kumbaga teritoryo namin ito. Yes, kumbaga sa halimbawa sa isang city, doon kayo pumunta sa boundary. Sa boundary. Kasi Huwag teritoryo namin. Yes, sa amin ito. Kaya ito yung pagpapaliwanag, ito yung another na pagkalungkot ni Propeta sallallahu alaihi wasallam. Subhanahu. Kaya nga tinawag itong Amul Huzn. Kaya nga, kumbaga kung iisipin natin, bakit ganun na lang din kaganda yung ibinigay ng Allah? Subhanahu. Kasi walang propetang nabigyan ng ganitong napakagandang biyaya ng Allah sa isang tao. Di ba? Kumbaga sa term natin ngayon, pina-flight ng Allah subhanahu wa ta'ala. Yes, wala ganun. Pinasyal ka ng napakagandang pamamasyal. Okay? Ang mga tao, umalis kayo dito. Yun yung mga Muslim. Muslim. Pinalaya sila sa area ng mga... kamag-anak nila nandoon sa labas, yung mga kamag-anak ng mga kufar nandoon sa loob. Pero since na itong mga malalakas na mga dato, ay hindi nyo pwedeng bigyan ng mga pera yung pagkain yung mga kamag-anak nyo na nandiyan sa labas. Pinagbawalan sila. So alam mo kinakain nila that year, mga dahon na mga tuyo, mga patay na imagine na lang natin na yung Saudi, hindi yan katulad ng Pilipinas na napakaraming... Tinutubuan na maraming halaman. Walang problema eh. Taboy mo ako dyan. Ang daming halaman dyan sa kabila. Mabubuhay ako. Mabubuhay ako daming halaman dyan. Pero yung pagkakataon na tinaboy yung mga Muslim sa labas nung teritoryo ng mga kufar ay napakahirap. Napakahirap. Subhanallah. Sa dumating sa point na yun nga, kinakain kumakain nila. Ka ng dahon. Dahon na tuyo. Kung hindi natin maipagkukumpara, itong nangyari sa silangan. Yes. Yung itong nangyari nga sa Middle East. Ganyan na ganyan yung nangyayari. Kumbaga kumakain sila ng mga kung ano-ano na lang, mga damo. Kung may kangkong, sa time na yon at tuwang-tuwa sila. Pero dahil nga wala, so nagluluksa ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nalugmok. Alam mong ginawa ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ng another pa. Anong ginawa niya? Pumunta siya sa Taif. Nagda'wa siya doon. At alam mo, hindi lang basta dawang pinunta niya doon. Nag-aasam siya na yung Makkah kasi medyo malapit lang yan sa Taif. Ngayon, inaasam niya na makakakita ka, yung halos dikdikin ka na ng mga kalaban mo, ng mga ayaw sa'yo ng mga tao, halos pamukha sa'yo na wala kayong kwenta, halos lahat na. Minumura ka na, niyuyurakan, inaapak-apakan, lahat-lahat na yung religion mo, yung ibinigay sa'yo ng Allah. Tapos, pagdating mo doon, ang gusto mo maghanap ng kakampi sa Taif, anong ginawa ng mga taga-Taif that time? Binato nila. Inutusan nila yung mga bata, batuhin ninyo si Muhammad.
dahil Kaya- ito ay hindi propeta. Subhanallah. Kaya dumaan siya ng totoong pagkalungkot. Sobra, kaya nga tinawag na Amul Huzn. Amal huzn, subhanallah. Kaya nung makita ng Allah subhanahu wa ta'ala yung kanyang Kalungkutan. propeta, Oo. na nalulungkot, syempre tao lang naman si Propeta Muhammad sallallahu may kalungkutan na dumarating sa kanya. Siya kumbaga, although ginawa siya ni Allah subhanahu wa ta'ala na nabi, Nabi. isa sa pinaka-special. Yes. Kahit hindi natin may pagkakailamir na tao din siya at Yes, nakakaramdam ng bilang kalungkutan. tao, makakaramdam Subhanallah. sila. No? So si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sobrang, di ba, nandun na siya, pero nga, lumapit yung mga malaika ng bundok sa Taif. Pero Gusto ang mo- Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sabi ng mga malaikat, gusto mo ba? Nag-offer sila ng tulong. Nag-offer sila ng tulong na hindi naman parang tulong, parang Parang- gusto mo, parusahan ko itong Oo, mga tao ko na subhanallah. ng bato sa'yo, Na nagpapahirap pakahirap sa'yo. sa'yo. Sabi niya, wag mong tawag nito. Wag galawin. Wag mong galawin, wag mong Hayaan sila. parusahan. Hayaan nyo sila sapagkat maaaring sa mga susunod na panahon ay magiging Muslim itong mga taong Mga ito. tao. So, alhamdulillah, naging Muslim naman yung mga taong yun. Yes, sir. Linawin lang natin no doon sa panahon na pumunta si Propeta sallallahu alaihi wasallam sa ito kasi makukuha natin na aral dito, Mer. Galing siya sa Makkah, sa Madina, pumunta doon sa Taif. At ang pagpunta niya galing doon, ng Makkah, wala pang Madina. tama. Galing ng Makkah, pumunta sa Taif at ang kinuha niya doon ay para humanap ng kakampi. Kakampi. Ngayon, pagpunta niya doon, binato siya at Binato siya. lahat-lahat ng ginawa sa kanya. Yes. Subhanallah. At sa kabila ng ginagawa sa kanya ng ganun na situation, Mer, tignan mo yung pagtitimpi, subhanallah. Yes. Tignan mo yung pagtitimpi at nagbunga. Ngayon, kung titignan natin, ang Taif ay isa sa mga magagandang Yes. alim na ng pinanggagalingan. Tama May mga tao dito sa atin, Mer, na galing sa Taif at yun ay kabilang sa dua ni Propeta sallallahu alaihi wasallam na At- maging source ito ng Islam. Yes, tama ka. Masya Allah. Ako napuntahan ko personal itong Taif. Maganda Masya itong Allah. Taif. Kasi ito isa sa mikat na tinatawag. Yes, na Mer. kumbaga, yung mga nag-hajj, Nag-hajj, dadaan muna doon para magsagawa ng ihram, Ihram. at sa Taif yung nagaganap. Okay. Masya Allah. So kaya nagbaraka. Nagbaraka. Yung binanggit ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi Sallallahu wasallam alaihi na wag mong anuhin yung Wag mga tao, galawin, wag galawin, subhanallah. wag Wag sila saktan, parusahan. wag parusahan. Pag kahit na binato nila ako, nasugatan ako, kundi dahil meron mga susunod na henerasyon. Inshallah SWT maging Muslim Oo. dito. So kung titingnan natin yung aral dito, number 1, yung binanggit mo na sabar. Pagsasabar Diba? ni Propeta. At yung sabar niya, nagbunga ng Nagbunga. napakaraming nagpapahayag ng Yes. katotohanan. Itong Oo. tinatawag natin na pananampalatayang Islam. So yun na nga, ituloy natin kasi nga ito ay Isra wal Mi'raj. Yes, Mir. Inshallah. Sa mga mabibilis na mga Talakayan, kwento, inshallah. Kasi mabilis din yung oras natin. Oras natin. Kinuha ng Allah subhanahu wa ta'ala o inutusan niya si Jibril alayhi salam. Alayhi salatu wassalam. Si Jibril alayhi salam ay dumating sa kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa gabi. Sa gabi. Kasi ito yung gabi, Gabi. ng paglalakbay. Gabi ng paglalakbay. May bitbit siyang isang hayop na nagmula pa sa paraiso at ito yung tinawag nilang burak. Burak. At, Pero linawin lang natin, Mir, no, yung burak, hindi yung mga nakikita natin sa mga bahay-bahay na Hindi yan. ang mukha niya ay babae at ang mukha siyang kabayo na may kabayo, pagpahat. subhanallah. Ito yung gusto lang natin linawin kasi minsan nagkakaroon tayo ng misconception dito. At Yes, ang tinitignan ng mga tao, ang burak na ito ay may ulo Ulo na babae siya. na mahabang buhok niya tapos ang katawan niya ay kabayo, subhanallah. Kabayo. Hindi ganito ito, Mir. Actually, dinescribe ng propeta Sallallahu at yung alaihi mga iba nag-drawing. Oo, Okay? yun na. Pero sa kamalian na ginagawa nila, ito yung napaka malaking kamalian. Kamalian. Na pag-drawing ng Oo. burak. But anyway, yun nga, bit-bit niya isang burak na isang kabayo doon sa paraiso nagmula at may pakpak at sumakay si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam doon sa kabayong Sa yun. kabayo na yun. At nung sumakay siya, kung ano nga sabi ng mga ulama natin, kung ano yung natatanaw niya, siyang ganun na kabilis niya. Subhanallah. Okay, so parang Sobrang- light, siya, speed of light. Speed of light. Itong kabayong ito. Kasi nga, kung titingnan natin, burak means, kinuha siya sa Barak. salitang barak. Barak. Na ibig sabihin ay kidlat. Kidlat. Ha? So, kidlat. So, sing bilis ng ilaw. No? So, mas mabilis pa siya sa sound. Okay? Yes, Sa panahon natin ngayon, ang pinakamabilis na jet fighter ay sonic, bilis ng
ng sound. Okay? Pero mas mabilis ang light. Okay? So, nung sumakay si Propeta Muhammad SAW, dumating kagad siya sa Jerusalem. Jerusalem. Ito yung aya na ito na Subhanalladhi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil Yes, aqsa. yan na yun. Mamaya inshallah dudugtungan natin yung tanong natin sa basis doon sa pagpapaliwanag mo kung ano yung mga hikmah doon. Pero sige Mer, i-continue natin yung paglalakbay Yes. inshallah. Yun na nga. Dumating siya sa Jerusalem at nag-pray siya doon. At according sa kwento ay kasama niya nag-pray ang mga propeta. Mga propeta. Okay? And then, pagkatapos nilang magsala doon sa Jerusalem, meron doon kasing, actually yung mga pumupunta sa Jerusalem, pero ngayon hindi na healthy, napuntahan itong Jerusalem sapagkat meron ng mga siege na nangyayari. Oo, may mga alitan sa pagitan ng Arab pati Palestinian Palestinian no? at mga at mga Hudyo. Jewish o mga Hudyo. No? Mayroon doon kasi sila pag nakasakay sila ng kabayo, tinatali nila. Tinatali. So tinali ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam Kabayo. yung burak niya Yung binigay sa doon kanya sa ni Jibril. talian ng mga kabayo. Talian naman. Okay? So may kita pa rin yan hanggang ngayon Hanggang yung ngayon, talian oo. na yun. Then pagkatapos niya pumunta siya sa langit, so ang bilis naman nung takbo nila Takbo niya. kasama si Jibril alayhi salam. Pagdating nila sa first heaven, First heaven. na-meet nila si Adam alayhi salam. Adam alayhi salam. Pagkalaki-laking mama, pagkalaki-laking tao. And then nagbatian sila, Assalamualaikum. Yung mga typical na typical pagbabatian na mga lang. Muslim. Ito pinakilala rin ni Jibril. Ito yung pinakatatay ninyo. Pinakatatay. Ito yung pinakaunang propeta. Ito yung pinakaunang propeta, ito yung Adam pinakaunang alayhi salam. tao. Subhanallah. Kung tutusin, ito yung pinakagwapong tao. Masya Allah. Kasi nga, siya ay ginawa mismo ng Allah. Allah subhanahu wa Si ta'ala. Yusuf alayhi salam, sikat siya. Sikat. Oo. Pero kung tutusin, mas gwapo si Si Adam. Kasi ang Allah mismo gumawa sa Gumawa sa wala nang ano doon, kumbaga lalagpas pa kung ang Allah mismo Ang gumawa. gumagawa. Okay. Subhanallah. So, hanggang sa lumipad silang papunta ng langit, nadaanan na naman nila ang second heaven. Pagdating nila sa pintuan noon, ay nakasalubong naman niya ang dalawang propeta. Si Isa alayhi salam at Isa. si Yahya. Yahya. Okay, ganun din, nagbatian din sila. And then, umakyat siya, nakasalubong niya si Yusuf. And then, umakyat siya sa fourth na. Port na. Oh. Hanggang sa nakasalubong niya naman si Ibrahim. Idris. Ay, Idris. Tapos, And then, nakasalubong niya doon sa pang-5 si Harun. Nakasalubong niya sa pang-6 si Musa alayhi at salam. ang pinakahuli And ay then si Ibrahim naman sa alayhi pang-7. salam. At merong, alam niyo, napakagandang senaryo to kasi merong itinuro si Propeta Ibrahim alayhi salam. Alayhi salam. Sabi niya, alam mo ba Propeta Muhammad na meron pang natitirang lupa o lupain sa paraiso na walang nagmamay-ari? Masya Allah. At ang sabi niya, Parang mer bushra kay Propeta yes! sallallahu alaihi wasallam. At hindi lang si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam yung busra yung good news na yun. At yun ay busra sa lahat ng umma. Ni Propeta. Ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masya Alam mo Allah. sabi niya, wala nang makaka-avail dito. Maliban na lang. Maliban na lang na ikaw at ang umma mo. Ang umma, masya Allah. Bakit? Kasi patay na sila. Patay na sila. Wala nang umma si Propeta Ibrahim, si Musa, sino pa mga propeta diyan, wala na kasi wala nang yung time nila. So ngayon Lumipas sabi na. niya, lumipas na kami. Lumipas na. So ngayon yung kalupaan ito ay matamis. Masya Allah. Yung lupang Parang- ito matamis. Parang pagka Kung naririnig titingnan natin. natin, parang hindi Nasisiyahan tayo, Mer. Hindi natin ikukumpara, pero Subhanallah. biruin mo na lang na naglalakad ka sa Milo. Masya Allah. Diba? Naglalakad ka sa cake. Masya Ganun, Allah. Pero hindi natin pinagkukumpara Hindi natin, dahil para lang ang ma-realize paraiso, natin na, para lang makarelate tayo na, oo nga, ano, Masya Allah. ibig sabihin, yung lupa natin ngayon, hindi mo pwedeng kainin eh. Oo. Pero subhanallah. yung sabi ni Ibrahim, ito ay lupa niya, matamis. Masarap. Wala ka pang nakikita sa buong Wala. mundo, Mer. Subhanallah. Walang ganun. Wala ka Diba? pang nakikitang lupa na subhanallah. Wala. Hindi natin pwedeng yung kumpara. Ito ay regalo ni Allah sa mga sa kay Oo. propeta Di, pati sa actually, umma ito or ay kwentuhan lang nila ni Propeta ni Abraham. Ibrahim. Wala pa yung regalo ng Allah. Wala pa subhanahu sa mga wa ta'ala. umma ni propeta. Wala Masya pa. Allah. Ngayon, sabi niya, kung gusto ng umma mo na mag-avail,
Simple-simple lang. Masya Allah. Kung dito pa sa atin, kung gusto mong mag-avail, ready mo na ang pera mo. Pero sabi niya, kung gusto mong mag-avail at ang umma mo, kasama. Ito, tinitignan natin dito palagi, Merno. Hindi lang specific kay Propeta sallallahu alaihi wasallam, kundi apelyido niya ang kanya ang umma. Ang umma niya. Kung gusto mo mag-avail, kasama ang bit umma mo. niya ang umma niya. Bit-bit niya. Bit-bit niya ang umma niya. Palaging nagkakasama niya ang umma niya. Masya At si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, palagi niya rin ibinibidang kanyang umma. Baka makwento natin mamaya. Inshallah. Ngayon, sabi ni Ibrahim alayhi salam, simple lang. Meron tayong 4 na dhikr na pagsasama-samahin. At ito ay magiging reward mo. Ang sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, ang sabi ni Ibrahim, ang dua na ito ay subhanallah. Subhanallah. Walhamdulillah. La ilaha illallah. Allahu akbar. Etong 4 lang na adhkar o dhikr na ito ay maa-avail mo na yung ma-avail mo na yun. Subhanallah. Sobrang simple lang. Subhanallah. Alhamdulillah. La ilaha illallah. Allahu akbar. Subhanallah. So kada sabi mo nun, anong itong lupang ito, hindi lang basta lupa. Subhanallah. Sabi niya, pagka sinabi yan ng umat mo, parang nagtanim sila ng isang puno. Magkakaroon dyan ng isang puno na tutubo. Hindi mo na kailangan po magdala ng pala. O di kaya ano diligan. Hindi na, wala nang dilig-dilig. Tutubo yan, sabi niya. Pag sinabi ng umam mo, automatic. Tutubo. Siya yung makakaklaim dyan, tutubo yan sa kabilang buhay. Sa madaling sabi, pag meron ka doon, automatic makakapasok ka. Pero ka namang kukunin mo yung puno sa labas ng dyan na. Hindi pwede. At alam mo, sabi niya, ang laki ng punong ito, pag pinatakbo mo, yung pinakamabilis na kabayo dito sa mundo. Patakbuhin mo ngayon, after 500 years pa siya matatapos doon sa lilim niya. Allahu Akbar. So hindi natin, kumbaga, kung titignan natin, hindi mo ma-imagine kung gaano ito kalaki. Subhanallah. Ang buhay nga natin, nasa bayna 60 o 70, diba? 70 lang. So, yung 500 years, tatakbo yung pinakamabilis na kabayo dito sa mundo. Bago niya matapos yung subhanallah, walhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, tutubo. And then yung pinakailalim nun, doon siya tatakbo. Di ba, alam mo, may mga times na hindi ka makakasilong. Yes, meron. Yung puno mo na doon, tanimin na natin ngayon. Tayo mga umma ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Biruin mo, mahal na mahal tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala dahil meron pang mga lupain na at tayo lang makaka-avail nun. At ito kumbaga, na tawag dito, parang naka-prepare sa atin kung sino yung gusto mag-avail. Sino gusto? Sa pamamagitan ng 4 na yun. Oo, dito. Pumunta ka ng mall or saan man nagbebenta ng mga gold ngayon. Ang 1 gram lang ngayon ay nasa 6,500. More or less. Di ba? So, sobrang mahal. Doon, sabi ka lang. Sabi ka lang ng... Oo. Nagda-drive ka ganyan. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Nandun na naman siya. Tumubo na naman. So, bawat sabi mo ng 4 na adhkar na yun, meron ka na naman. Tutubo na naman. Tutubo na naman yung tanim mo yun. So, ikaw naglalaba. Tingka, subhanallah, alhamdulillah. Kaysa namang sinasabi mo, yung mga, narinig ka si Kuana. Nagmamarites. Nagmamaritesan kayo. Instead na magmarites ka, magsabi ka na lang. Magsabi ka na lang ng subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Akbar. At tutubo yung puno. Tutubo yung puno. Alhamdulillah, no? Ito yung mga kwento ni Propeta, pati si Ibrahim. Kinuwento lang kung gaano. Kinuwento. Inshallah, sige, ituloy natin yung kwento dito sa Isra wal Mi'raj na ito. Ito na. Kasi yun na rin yun Nag-end na doon yung kwentuhan nila. Sabi niya, sige. Napapansin ko lang parang nasa exciting part na tayo. Yes, Isra wal Mi'raj. Alam nyo kung ano yung meron dito. Siyempre, ang Allah subhanahu wa ta'ala, pabibisitahin mo yung malungkot na tao. Bibigyan mo siya ng regalo. Kailangan masiyan siya sa pagbisita niya. Masiyan siya sa regalo. At kailangan tayo, mga umma ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, masiyahan tayo dito. Di ba? Itong kwento na ito sa Itong kwento na ito, tsaka itong reason ito, bakit pinapunta ang Rasul sallallahu alaihi wasallam doon sa langit. Sa langit. Oo. Pagdating niya sa langit, nag-usap sila ng Allah subhanahu wa ta'ala. Alam mong pinaka makabagbag damdamin na kwentuhan na isipin mo, ano kaya nung nakita sila ng Allah, ano yung batian nila? Ano yung batian nila? Ito yung kumbaga, ito yung mga... Yung conversation na meron sila bago sila nag-usap. Pag-usap. Pagdating ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, anong sinabi niya? At-tahiyatu lillahi was-salawatu wa tayyibatu. Salamu alayka. Sabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam,
Ya Allah, nasa sayo ng lahat ng bati sa mundo na At-tahiyatu lillah. at-tahiyatu lillah. Lahat ng pinakamagaganda, pinakamahuhusay, pinakamasasarap pakinggan na batian na maririnig na meron tayong mga tao ay para sa iyo lang, Ya Allah. Allahu Akbar. At anong sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala? Assalamu alayka Ayyuhan Nabi. Masya Allah. Kung mapapansin natin ito, itong batihan nila ay binabasa sa tahiyat. Sa pagsasala natin. Masya Allah. Sige, At sige. sabi niya, sabi niya, at ang sumaiyo din, ang Maganda. pagpapala, ang peaceful, ang kapanatagan, Subhanallah. o ikaw na propeta. Assalamu alayka ayyuhan nabi. Itong conversation na ito, directly mula kay Allah subhanahu Yes! wa ta'ala kay propeta. Si Jibril alayhi salam hindi na nakapunta. Hindi na At nakapasok. yung tinungtungan na pinuntahan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa time na yan, walang nilalang na nakapunta dyan. Maliban sa kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kahit si Jibril, walang nilikha ang Allah subhanahu wa ta'ala na nakapunta dyan, kundi lang si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ito yung regalo ni Allah subhanahu wa Isa yun ta'ala. sa regalo ng Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil tinamaan siya ng Isa rin yun. At pinapakita ng Allah na special ka. si propeta. Hindi kita pinapabayaan, hindi kita binibigyan ng kasawian sa buhay, ng pagsubok. Hindi ko binibigay sa iyan para pahirapan ka. Pahirapan ka. Pinapakita ko lang sa iyo na kailangan mong malagpasan yung mga pagsubok. Mga pagsubok na binibigay. Special ka sa akin. Subhanallah. Pero alam mo, ito na yung sinabi nga kanina. Bit tayong palagi ng Allah. Ano yung sinabi ng Rasul salam ng Allah? Assalamu alayka ayyuhan nabi. Wa rahmatullahi wa barakatuh. Anong sinabi ng ano yung continuation nung tahiyat na yan? Sabi niya, Assalamu alayna. Assalam. Bit tayo palagi ni propeta. Sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sabi ng Allah, Assalamu alayka. Sinabi para lang kay propeta. Kapayapaan sa iyo o propeta. O propeta. O Subhanallah. ikaw na propeta. Anong sinabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam? Yun yung sabi ko. Assalamu alayna. Bit tayo palagi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bit tayo ng Rasul. Kung magmumuni-muni tayo palagi dito sa Isra wal Mi'raj na ito, kung titignan natin ay napakaraming aral. Dahil Tama ka. kung ikaw, papupuntahin ka kay, eto, halimbawa lang papupuntahin ka kay presidente, hindi mo na maiisip Yung mga wala tao sa pakialam. subhanallah, wala. Diba? Special na sa ito, presidente ng Pilipinas. Presidente, sino man dyan? Bakit ko pa iisipin yung tao na wala naman sakit. Sinaktan nga ako, nilugmok nga ako, pinahirapan nga ako, pero Subhanallah. bakit ko isipin? Pero ang Rasul sallallahu alaihi wasallam, usilak ng kanyang puso at pagmamahal niya sa umma niya. Pagmamahal niya. Oo. Sabi niya, Assalamu alayna. Wa ala Ya Allah. Subhanallah. Sinabi mo sa akin na para sa akin, pero ang Rasul sallallahu alaihi wasallam, Assalamu alayna. Ito ay para sa amin. Yung salam na yan na binibigay mo sa akin, Ya Allah, ay kasama yung umat ko. Wa ala ibadillah salihin. At sa mga alipin mo na kung sino man ang mga sumusunod sa iyo. Gumagawa Sa ng mga mabuti. salih. Subhanallah. So, Inshallah. titingnan natin, no? Napakaraming aral. Oo, Masya di ba? Allah. Napakabigat nung... Kaya nga tayo, dapat na mga umat ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, pag nagsasala tayo, huwag tayo magmadali. Namnamin natin tong eksenang to na binigay ng Allah subhanahu wa ta'ala, itong Special na gabi na ibinigay sa isang tao. Itong Isra wal Mi'raj na ito. Biruin mo ang Rasul sallallahu alaihi wasallam, pinapunta sa pinaka. Alam mo yung, hindi natin gustong palagi tayo nagde-describe, pero gusto lang natin makarelate tayo. Mas maunawaan natin. Pagka nagko-contest ang mga nasa Olympic, kasi Olympic na pinaka-highest, pinaka-top. Di ba may level sila? May level. Sinong pinaka-level dyan? Yan yung gold. Yun yung gold. Yung Di ba? kumbaga nanalo. Ikaw na silver, huwag kang tumungtong doon sa gold. Dyan ka lang. Diyan ka lang. Ikaw na bronze, doon ka lang. Oo. Di ba? Pero sa time na yon, walang nilikha ang Allah subhanahu wa ta'ala sa lahat ng nilikha na pinatungtong niya doon kay si Jibril. Malibang kay Propeta. Malibang kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kung titignan natin mga syala, ganito pinagpala si Propeta sallallahu alaihi wasallam at pinagpala siya ni Allah sa pamamagitan ng kaniyang mga pagsubok. Ngayon,
Hindi niya nakaligtaan Oo. ng kanyang umma. Hindi nila kalimutan. At alam mo yung nung marinig ng mga malaika yon, kasi ang mga malaika nag-aabang din eh. Oo, nang balita. Yes! Kasi tingnan mo, pag nag-uusap yung mga leaders, di ba? Parang tayo. Nakatutok yung mga camera. Mga camera. Pumunta hindi na, palagi kong i-describe, ay sinasabi na, palagi natin sinasabi na, hindi natin ikinukumpara. Hindi kinukumpara. Para lang naman magkaroon tayo ng idea. Tingnan mo, yung mga media nakatutok, ano kaya ang pinag-uusapan ni President Donald Trump pati ni Marcos halimbawa. Oo. Iisipin mo kagad, bit-bit niya siguro yung mga magagandang balita. Pagbalik dito, may mga business na marami, may mga trabaho, maraming investors, di ba? Palaging good news ang inaabangan. At itong mga anghel na ito, nung marinig nila, mashallah, talagang na-amaze sila. At anong sinabi nila? Ashhadu an la ilaha illallah. Doon pa rin sa shahada natin. Doon pa rin sa shahada. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yan yung sama natin. Subhanallah. At yung mga tapos ng conversation nila, doon na rin ipinag-utos ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ano yung pinakamagandang sinabi kong regalo sa atin? Maliban sa pagmamahal ng Allah subhanahu wa ta'ala, yung rahma ng Allah subhanahu wa ta'ala, yung pagmamahal niya, ang kasunod nun ay paraiso. Doon niya ibibigay sa atin yung paraiso at yung susi ng paraiso. Ano yun? Yun yung sala. Yun yung sala. Kaya nga sabi ng Rasul SAW, as-salatu miftahul jannah. So yun yung kinuha niya sa langit. Yes, hadis. Kumuha siya ng susi mula sa langit at binaba niya sa kanyang umma. Ito yung sala. Bushra, subhanallah. Ito is bushra sa mga mananampalataya. Mananampalataya. Bit-bit niya kada isang tao, pero yung ito na naman, bit-bit niya kada isang tao, kailangan magsagawa ng 50 times na sala. Ito yung struggle. Babalikan natin. Umaga, ito yung struggle ni Propeta. Pagkaraan na nag-usap sila ni Allah subhanahu wa ta'ala at pinag-utusan ni Allah si Propeta na magsagawa ng 50 times na sala sa dunya dito sa mundo. Pero buti na lang nakasalubong niya si Musa. Ay si Musa, alhamdulillah, nag-aabang. Nag-aabang din to. Sabi niya, bumabalita din yun. Kumbaga, dito sa atin, ano ba? Parang gano'n. Anong nakuha mo doon? Sige, sabi niya, inutusan ako ng Allah na 50 times ng sala. Kada isang 24 hours. Sabi niya, hindi kakayanin ng umat mo yan. Kasi kami inutusan, sabi ng... nung panahon ni Propeta Musa, alayhi salam. Yan yung binanggit ng Allah na, innani anallah, la ilaha illa ana, fa'budni wa aqimus salat. Doon na. Doon kay Musa yun. Ngayon, sabi niya, hindi kakayanin yan. Masyadong marami. Marami. Bumalik na naman si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So, ya Allah, meron akong hirit. Ganun tayo kamahal ng Allah, no? Sabi niya, ano yun? Baka pwedeng bawasan. Kulangan, naging 40. Hindi kaya ng ummak. Nakasalubong na naman yan si Musa. Hindi kaya bumalik ka. Hanggang sa naging 30, 40, naging 10 na lang. Hanggang sa naging 5. Sabi ni Musa, ya Rasulullah, hindi pa rin kaya yan. Hindi pa rin kaya. Bumalik ka, sabi niya, hindi na. Maya na ako kaya. Maya na ako. Sa dami ng hirit ko. Pero kung tutuusin, totoo yung sinabi ni Musa. Di ba? Kung ma-observe natin pa rin. Kung ma-observe natin ngayon, subhanallah, napakasimpleng gawain sa loob ng isang araw. Sa loob ng isang araw, hindi umaabot ng isang oras yung 5 obligadong sala na para kay Allah subhanahu wa ta'ala. Pero karamihan sa mga tao, subhanallah, liyadan billah, karamihan sa mga tao, hindi nila ito na isasagawa ng continuous, subhanallah. Hindi nila kayang gawin yun. Kaya nga sabi ni Musa, pagkababa ni Propeta, sabi niya, mahirapan din sa'yo ang umma mo, subhanallah. So, sabi niya hindi na. Kailangan ko na, sabi niya, tapusin dito yung sa 5 obligadong sala. Pero, linawin natin, itong 5 obligadong sala ay katumbas din ng 50. Katumbas ng 50. Ganon tayo kamahal ni Allah subhanahu wa ta'ala. At kung titignan natin yung pagmamahal ni Propeta sa kanyang umma, ginawa niya yun, yung paghingi kay Allah subhanahu wa ta'ala na para sa kanyang umma. Subhanallah. At subhanallah, sobrang gandang balita na nag-opisina siya kay Allah subhanahu wa ta'ala. Pumunta siya kala at dala-dala niya ngayon yung susi ng kanya. Kaya dapat sa atin, huwag nating isipin na pahirap itong sala. Etong sala na ito. Nahihirapan kami sa salang to. No.
hindi man kailan may hindi inisip ng Allah na pahirapan tayo. Kundi inisip ng Allah gusto sa atin padaliin. Kaya itong sa lang ito, nagkakamali yung isang tao na sasabihin niya, pahirap, nahihirapan ako. Nagiging sabagal sa Sa buhay paghahanap niya. ko ng Nung kinabukasan niya dito sa mundo. subhanallah. Wag mong iisipin niya. Wag natin ituring. Yes, kailangan natin tanggapin ng open arms Itong sala na ito. Dahil ito na regalo sa atin ng Allah sa kataas-taasan ng Allah doon sa langit. Subhanallah. Na binigay niya sa umma ni Propeta Muhammad sallallahu Sallallahu bilang alaihi wasallam. susi Para sa ating mga paraiso. Subhanallah. Kung Okay. titignan natin, masyadong malalim yung hugot ng Isra wal Mi'raj. Oo. Subhanallah. Kailangan natin Pero minsan hindi na-appreciate ng mga tao or Hindi hindi kaya na-appreciate. kulang lang sila sa kaalaman patungkol At dito. siguro- Alam mo nila, kasi alam mo Mer, kaya nga natin dinidiscuss itong mga ganito na ito. Inshallah, muraja'a linnas. At muraja'a sa mga tao Yes, upang reminder sa ma-remind kanila. sila. Oo. Yes. Kaya nga sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala kay propeta, وَذَكِرْ فَإِنَّ الذِّكْرَ تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ. Magpaalala ka propeta dahil ang pagpapaalala ay magbibigay benepisyo sa mga tao Yes. mananampalataya. Pananampalataya. So yun na nga, hanggang sa dumating tayo dito sa mundo, hanggang sa yung Isra wal Mi'raj, binalita. At doon din na bansagan si Abu Bakar Siddiq ng Na As-Siddiq. Sa pinaka tanyag sa kanya ng Abu Bakar Siddiq. Yung nagiging apelyido niya. Oo, Kumbaga kunniya niya. Naging kunya parang kasabayan na ng pangalan niya, yung Siddiq na ibig sabihin makatotohanan. Makatotohanan. At talagang naniniwala. Naniniwala sa sinasabi ni Propeta. Kasi nung sallallahu alaihi dumating si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at binalita niya na ako ay pumunta sa langit, pumunta ng Jerusalem, nung marinig ng mga tao, nadagdagan na naman sabi niya ang kabaliwan ni wasallam. Oo, Muhammad. kasi ang tawag ng mga tao kay Propeta, Majnun. Majnun, Diba? kung ano-ano, hindi maganda. Kung ano-ano, hindi Baliw, magaganda. kung ano-ano. Pero- so, nung marinig nila, sabi ni Abu Bakar Siddiq, sabi niya, kung yan ay binanggit ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ako'y naniniwala ng 100%. Automatically gagawin ko. Gagawin ko. Tinatanggap ko yan na nangyari yan sa kanya. Oo, kaya matandaan ko nung situation, nung scenario na parang nagkamali si propeta sa pagsala o di kaya nagkulang. Siya ay nagkakamali dahil siya ay tao lamang Yes. So nagkulang, kaya ang tinanong niya nung nasa ma'mum niya ay si Abu Bakar, di ba? Kaya Abi Bakar sabi niya, nagkamali ako. Tapos sabi niya Abu Bakar na ya Rasulullah. Kaya tumayo kaya nabansagan si Abu Bakar na As-Siddiq sa panahon na binalita ni propeta Yes. sallallahu alaihi wasallam sa mga tao na itong daladala niyang susi para sa paraiso. Subhanallah. Ganun katatag si Abu Bakar Abu Siddiq. Bakar. At alhamdulillah, tayo. Alam mo kung bakit? Kasi nung naging tayo, yung sinilig sa Islam or mga balik Islam, pag sinabi mo kailangan mo magsala, kasi ito ay kinuwento ng Isra wal Mi'raj, naniniwala tayo kaagad dito. Automatically. No? Kumbaga, firm yung pananampalataya. Yes, alhamdulillah. Ito sa mga kapatirang balik Islam, masali natin kahit konti lang. Alhamdulillah, mula nung pag-transition nila sa pananampalatayang iba, papunta sa pananampalatayang Islam, kung titignan natin kung gaano sila naniniwala, sobrang lakas. Sobrang lakas. No? Yes. May mga ikhwa, may mga kapatiran tayo na nagbalik Islam automatically, sabi niya, gusto ko matuto magsala. Yes, tama ka. Subhanallah. Oo. Kumbaga, kung titignan natin, nakakahiya sa mga Born Muslim. Oo. Natamad. Ang hadis ng Propeta sallallahu alaihi wasallam ay kullu mauludin yuladu ala al-fitr. Yes. Muslim naman talaga ang mga taong pinapanganak. Nagiging Christian lang ito o di kaya naging ibang pananampalataya niya sa base sa kanyang kinagisnan. Ngayon, nakakahiya sa atin na sinilang tayong Muslim at lumaki tayong Muslim pero hindi natin mapantayan itong mga kasamahan natin sa pananampalatayang Islam na nung marinig nila na ito ang katotohanan, ito ang magsasalba sa kanila sa impyerno, automatically hindi sila nagdalawang isip na magsala at matuto magsala. Subhanallah. At etong subhanallah, hingin natin kay Allah subhanahu wa ta'ala ng kabayan sila. Amazing itong mga kapatid din natin ng mga balik Islam. Masya Allah. Ako, daya tayo. Oo, personally, Nagdadalawa kumbaga. tayo sa mga non-Muslim. At alhamdulillah, marami tayong namimit, nakikilala na sobrang tatatag ng mga Muslim. Kahit na alam mo kahit yung situation na, ang senaryo na nasa paligid sila ng mga kuffar, mga hindi nananampalataya sa Islam, nandun sila at nagiging matatag sila sa paniniwala kay Allah subhanahu wa ta'ala. Naalala ko nung dati, nung nasa Manila pa ako, mag-imam ako sa Porac, Pampanga. Yung mga tao sa Porac, Pampanga that time, sabi niya, kakapasok lang namin sa Islam at kailangan namin na mag-guide ng may mga maalam ka sa Islam.
So that time, 4 lang sila. Mm. Ngayon, sobrang dami na nila, alhamdulillah. Mashallah. So, kung titingnan natin, dapat din tayong ganun na yung pagmalaki natin itong lahat-lahat na tinatamasa natin sa ating pananampalataya, no? Kasi hindi ito nakakahiya. So, balikan natin kasi medyo mabilis yung time natin. Inshallah, no? konti na lang. Kumuha tayo ng konting aral kasi yun ang naging point natin dito. Natin, Kinuwento lang natin siya and then kukuha natin ng konting aral. Number 1 dito is yung ating pananampalataya ay nagpapalakas sa atin. Nasasabi natin na malakas yung pananampalataya natin kasi hindi rin natin nakita. Oo, subhanallah. Pero tayo naniniwala kagad tayo doon. Parang, so, nagiging sukatan din ng pananampalataya natin. At kapanatagan natin kapanatagan sa Islam. natin, lakas ng pananampalataya natin. Kasi mahirap paniwalaan yung lumipad yung tao. Sa totoo lang. At isang ganun lang, nandun na siya, mahirap paniwalaan. Pero bilang isang Muslim, naniniwala tayo doon. Buong buo. Buong buo. No? Buong buo. Pangalawa, yung sala napakahalaga. Special siya sa lahat ng ibinigay ng Allah subhanahu wa ta'ala. Walang ibinigay sa langit na pinag-utos na gawain ng isang tao kundi ang sala. Napaka-special niya na gawain. Kung titignan natin, yung nabanggit mo kanina na hadith ni Propeta, susi eh. Susi. Subhanallah, susi. Wala nang ibang gawain na sinabihan ng susi. Maliban sa as-salatu, miftahul jannah. Maliban dito, may mga gawain na pwede kang makapasok sa paraiso. Pero, ang pangunahin nito ay as-sala. Kaya nga, pagdating mo sa kabilang buhay, ang unang-unang itatanong sa isang tao, meron ka bang sala? Subhanallah. Kaya dapat pinag-iingatan natin. Pinag-iingatan natin to. Nagiging seryoso tayo sa pagsasagawa ng sala para kay Allah. Itong pagpapatira pa, lahat ng yan. Subhanallah. Kaya nga, alam mo, sa totoo lang, wala na rin ginagawan na ibada sa isang buhay ng isang tao, kundi ng pagsusujud, kundi sa sala lang. Sa sala lang. Oo. So kung titingnan natin, napakahalaga nitong sala kasi napakasukdulan ng laki ng ginagawa ng isang tao dito. Kaya doon nga sa araw ng paghuhukom, hindi tatanungin sa iyo, ikaw nag-fasting ka ba? Nag-fasting ka ba? Hindi tatanong sa iyo, may sadaka ka ba? May milyones ka ba na ibinigay sa mga mahirap? Wala. Ang unang itatanong sa iyo, mayaman ka man, mahirap ka man, masipag ka mag-ibada o ano pa man, ang sala mo, kamusta? Itatanong muna sa iyo yan. Awalo ma yuhasibu inda abdi yawm al-qiyamah as-sala. At pagka pumasa ang sala, automatically, parang prerequisite siya. Kasi pagka kaya nga sinabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, kapag ka ang sala mo ay maganda, lahat ng gawain mo magiging maganda. Prerequisite, no? Kung titignan natin kapag ka sira itong sala mo, sira na rin yan. Bakit? Kasi ang sala mo, nasa labas ka ng Jannah. Pag susi mo niyan, yung fasting mo nandoon na sa loob. Sa loob. Yung sadaka mo nandoon sa loob. Lahat ng yan nandoon na sa loob ng Jannah. Naka-deposito mo na doon. Naka-deposito mo na yan lahat. No? Kaya yung sala mo... Paano mo makukuha yung... Kung wala kang susi? Saan ka mo makukuha yan? Itatanungin ka muna doon sa pagdarasal. Kumbaga sa entrance may gate pass ka. May gate pass ka. So kumbaga kung wala, pasensya ka na. Although may slot ka pero wala kang gate pass. Pasensya ka na. Nandun naman yung reward mo pero pasensya ka, wala kang susi. Wala kang susi. Subhanallah. So yun yung mga isa pa, na aral na makuha natin dito, ang mga propeta, mahal niya ang sangkatauhan. Hindi lang umma niya. Subhanallah. Kasi si Propeta Ibrahim, tinuruan niya para sa umma ng ibang propeta. Ibang propeta. Si Musa. Nagmamalasakit siya sa para sa umma ng ibang propeta. Kasi kung titignan natin, na-experience na mismo. Kung kaya't hindi niya pinabayaan si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kumaga, mahal nila ang isa't isa. Ito, ganito kaganda yung pananampalatayang Islam. Kung titignan natin, ang root lang nito, sila ay mga propeta, kung titignan natin mga tao, pero iisa lang ang root nila. Ito ay ang pananampalatayang Islam, pagsamba sa walang ibang Diyos maliban kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kung titignan natin, subhanallah, nagmamahalan sila para kay Allah subhanahu wa ta'ala at nagmamalasakit sila sa bawat isa sa kanila para kay Allah subhanahu wa ta'ala. So yan, gaganda ang Islam, no? Ganun tayo, binigyan ng Allah subhanahu wa ta'ala ng pribilehyo na makamit lahat ng mga tatamasain natin sa kabilang buhay dahil kung susunod ka sa Allah subhanahu wa ta'ala.
no? So mabalik dito tayo sa Isra wal Mi'raj, kaya nga napakahalagang pag-uusapan ito dahil nga napakaganda ng mga aral na ibinigay ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa atin dito. At yung isa pa, na ito na siguro yung pinakalas. Actually marami. No? Pero yun na nga, medyo kinukulang tayo ng oras, inshallah. Pero inshallah, pag-uusapan natin ulit, inshallah. Sa mga panahon, inshallah. At huwag natin kakalimutan na tayong mga tao, pinibigyan ng Allah ng pagsubok at doon ka makakakuha ng reward sa pagsubok na binigay sa'yo. Kaya huwag kang magreklamo sa mga pagsubok. Sa mga pagsubok. Kasi may binanggit si Rasul, ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na ang Allah pimaman al hadis ay kung ang tao, ang alipin ng Allah ay mahal ng Allah, ay idha ahabba Allah abdan, ibtalahu. Bibigyan niya ng mga pagsubok. Ibig sabihin, kung magbumuni-muni tayo, no? Kung magbumuni-muni tayo, kung hindi tayo binibigyan ng Allah Subhanahu wa Ta'ala ng pagsubok. Pero ang pagsubok ay hindi lamang ito nakabase sa kalungkutan. Marami. Ito pwede ang salapi, anak, asawa, iba't iba, inshallah. No? Ito yung mga pagsubok na pagka tinamasa mo ay nagugustuhan ka ni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pero gusto lang natin i-justify na ang mga pagsubok na tinatamaan or di kaya mga tinatamaan ng pagsubok ay mga mananampalataya. Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaya nga, ato dugtong lang natin doon sa hadis na sinabi mo na sabi ni Propeta sallallahu alaihi wasallam, idha akhballahu abdan ibtalahu. At eto sabi ni Propeta, ajaban li amril mu'min, sabi niya, no? Ila akhiril hadis na pagka tinamaan siya ng sakuna o di kaya mga pagsubok ay magsasabar siya at wakana khairallah. Yun yung pinakamabuti sa kanya. Kumbaga, kung titignan natin, ganito kaganda ang isang mananampalataya na naghahangad ng paraiso ni Allah Subhanahu wa Ta'ala. At pagka tinamaan siya ng kabutihan o di kaya inabutan ng kabutihan ay magsusukar siya, nagpapasalamat kay Allah. Nagpapasalamat siya. At yun din yung nakakabuti sa kanya. Yun ang iniisip niya, yun ang nakakabuti sa kanya. At kung tinamaan siya ng pagsubok, anong gagawin niya? Magsasabar siya. Magtitimpi siya, magsasabar. At titiisin niya yung mga pagsubok na yon at ang sasabihin niya, ito ang pinakamainam para sa akin. Kumbaga, kung ihalin tulad natin kay Propeta, tinamaan ng pagsubok at binigyan siya ni Allah Subhanahu wa Ta'ala ng regalo na, itong regalo na ito, wala pang makakapantay sa mundo. Subhanallah. Pinapunta ka ni Allah Subhanahu wa Ta'ala sa kanya at walang ibang tao sa pinag-usapan sa nilikha, walang nilikha kundi sa lahat ng nilikha ng Allah, walang nakatungtong doon kundi si Propeta Muhammad. Kung titignan natin, nasa 7 point something billion ang tao, pero si Propeta lang ang pinapunta. At nung mag-usap sila, siya na lang din. Not even Jibril alayhi salam. At yung mga malaika, subhanallah. Ang mga malaika walang kasalanan, pero mga malilinis silang mga nilalang, pero hindi sila nakatungtong sa tinungtungan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okay, Mir. Alhamdulillah, no? Alhamdulillah dahil kung titignan natin yung mga paliwanag at mga aral na kwento sa atin ng ating butihing Sheikh, napakadami at ang pinaka-importante dito kung paano based sa kanyang paliwanag kung paano ba dapat natin pahalagaan itong sala, na ang sala na ito hindi lang basta-bastang pagpapatira pa o di kaya pagsujud kay Allah Subhanahu wa Ta'ala, kundi ito ay susi sa paraiso. Subhanallah. Alhamdulillah, kung may mga katanungan tayo, inshallah, sa mga audience natin, live audience natin, alhamdulillah, kasama natin si Hidayah, si Jan Arif TV at Ikhwa. Nandito yung Ikhwa na nasa harapan natin ngayon. May mga katanungan tayo sa ating butihing Sheikh. Sa comment section natin, alhamdulillah, wala rin, no? Alhamdulillah. Inshallah, sa mga susunod na panahon, inshallah, dahil ito, ulitin natin ay season 2 na ng The Night of Worship and Enlightenment, inshallah. Siguro, inshallah, ulitin natin at mas pagandahin pa natin yung pag-uusap dito dahil nga bitin tayo sa oras, inshallah. Hinihiling namin sa bawat isa na kumbaga mag-steady lang tayo manood, inshallah, dahil may mga susunod pa dito na talakayin, inshallah. At inshallah, kukunin natin yung oras ng butihing Sheikh natin, inshallah, kung kailan siya hindi magiging busy, inshallah. At before that, no, gusto ko munang basahin itong certificate na inihanda ng Al-Jaliso Saleh Islamic Center. Inshallah, basahin ko muna, no? I-award natin ito sa kanya. Certificate of Appreciation is awarded this certificate of appreciation to Sheikh Jan Arif G. Maskud,
in recognition of his valuable contribution in sharing his time, knowledge, and wisdom as a guest speaker during a night of worship and enlightenment entitled Al-Isra wal-Mi'raj, Lesson and Reflection, held on January 17, 2026, Rajab 28, 1447 at the Al-Jalisa Saleh Islamic Center, Cotabato City. Jazakumullahu khairan for being a guiding light and strengthening faith, virtue, and moral understanding. Given this 17th day of January 2026, Rajab 28, 1447 at AI Islamic Center, Cotabato City. Sign, Saiful Islam Gayak, MHSPS, Program Manager ng Al-Jalisa Saleh Islamic Center Incorporated. Alhamdulillah, mashallah. Ito ay appreciation namin sa Mer. Alhamdulillah, syukran. Hi.